At ngayon po, dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po natin natapos yung 1 Samuel chapter 31. So this is the second part. Okay? This is the part 2 of the bitter end of Saul, the last chapter of 1 Samuel, which is verse 31. At kung naalala po ninyo last time, we talked about the tragic death of King Saul, the tragic death of King Saul. Ngayon naman po titingnan natin the terrifying disgrace of King Saul, the terrifying disgrace of King Saul. So ano po nangyari after the battle? It happened po the next day, at ito po ang kalakaran tuwing may digmaan. Yung nananalo, sa susunod na araw, ang ginagawa nila ay kinokolekta nila yung spoil at kanila pong either nililibing yung mga namatay na mga fallen soldiers, or dito at the case of King Saul and his men, they were abused and disgraced by the Philistines. It happened the next day when the Philistines came to strip the slain, and when they found King Saul and his 3 sons on Mount Gilboa, talaga pong nakakalunos na sila po ay minaltrato at inabuso ang kanilang mga bangkay. Paano pong minaltrato at inabuso ng mga Philistines ang kanilang mga bangkay? Kasi di ba dapat pagpatay na, respeto naman, patay na yan. Di ba? Kahit sabihin pa nating masama yan, kahit sabihin pa nating kalaban mo yan, patay na eh. Dapat they should be treated as humans. Pero dito po makikita natin yung terror nitong mga kalaban nila, mga Philistines, mga ancient terrorists to. At ito yung nakakalungkot sa labanan kapag wala pong respeto sa human lives. Ano bang ginawa nila kay King Saul at sa kanyang mga anak? They strip off their armor, they strip off their garments, so they will have no honor of a warrior who died in line of duty defending his nation. Di ba ang pinaka makikita natin pagpaparangal sa mga sundalo o sa mga mandirigma? Sa kanilang kamatayan, isinusuot sa kanila yung kanilang uniforme. At dinadamitan sila in such a way that they will be honorable because they died in line of duty. Pero ito po mga Philistines na ito, bilang mga terorista, ang gusto nila ay maghasik ng lagim sa mga kalaban. Kaya yung mga napapatay nilang mga sundalo, especially the officials, hinuhubaran nila, dinidisrobe nila, at tinatanggal nila yung kasuotan na nagpapakita ng kanilang pagiging isang magiting na mandirigma at marangal na pakikibaka para sa kanilang bayan. At ang mas matindi dito, hindi lang nila hinubaran, they cut off his head. Pinutol po, pinugutan po nila ng ulo si King Saul. At ipinakalat nila ang balita sa lahat ng bayan ng Philistines upang ipahayag sa bawat templo nila ng kanilang Diyos-Diyosan ang pagtatagumpay nila laban sa bayan ng Diyos at sa Diyos ng Israel. Isa pa na ginawa nilang kalunos-lunos dito is yung kanyang armor, yung kanyang kasuotan bilang mandirigma, ay nilagay nila sa templo ni Astoreth, yung kanilang isa sa mga Diyos-Diyosan. At yung kanyang pinutulan ng ulo na katawan, isinabit nila doon sa pader ng Bethshan. Hindi ba nakaka-terrify yan? Hindi ba napaka-laking pag-dishonor at disgrace niya? Hinubaran mo na
tinanggalan mo na ng kanyang armor, tinanggalan mo na ng kanyang kasuotan, pinutulo mo pa ang ulo, isinabit mo pa yung ulo sa templo ng Diyos Diyosan, at yung katawan, pinaghiwalay nila yung katawan, sinabit nila doon sa pader ng Betsyah. This was the ultimate insult against Saul. Kaya nga, sabi ko sa inyo, malayong malayo yung kamatayan ni King Saul sa kapangalan niya sa New Testament na si Apostle Paul, who is Saul of Tarsus. Kasi si Saul of Tarsus, isa ring Benjamite, sa New Testament, nagsimula siyang mali at masama sapagkat siya'y laban sa iglesia ng Diyos at kay Kristo. Pero nagwakas siya na nakakilala siya sa Panginoon, nangaral siya ng salita ng Diyos, pinangaral niya ang pangalan ni Jesucristo at marami ang naligtas at maraming mga iglesia ang natayo. Kaya pagdating sa dulo ng kanyang buhay, sabi ni Saul of Tarsus, who later became the Apostle Paul, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. And he was ready to die. Sapagkat alam niya, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord God shall give to me at that day, and not to me only, but unto all them that love his appearing. Si Saul po of Tarsus, who became the Apostle Paul, died honorably. And he died for the Lord. At alam niya, hindi magiging sayang ang kanyang kamatayan. Si King Saul po ng Old Testament, from the tribe of Benjamin also, nagsimula po siyang maganda pero nagtapos siyang pangit. Sapagkat siya po ay hindi nabuhay para sa kalooban ng Diyos. At dito nakita natin how he was disgraced. His body was decapitated, pinutulang ulo, at isinabit sa pader ng Betsyah. That was the ultimate insult against Saul. In that culture, to have your dead body treated this way was considered a fate o kapalaran worse than death itself. Ito yung pinangangambahan ni Saul. Buti nga hindi siya inabutang buhay Buti nga nahuli siya, nakuha siya, patay na siya. Kasi kung buhay pa siya, baka tinorture pa siya. Pwede po tayong pumunta, kung tayo pupunta dun sa ruins of Betsyah today, at makikita po natin ang foundations nito, sitting high on a hill, overlooking the Roman ruins, destroyed in an earthquake. Ito pong pinagsabitan ng katawan ni Saul. Wala na po ito ngayon. Ginunaw na po ito ng lindol. Pero makikita po pa natin yung ruins. At ito po yung naging sagisag ng terror sa lugar na yun sapagkat dito po nila sinasabit yung mga patay na mandirigma na gusto nilang insultuhin. Dito po nila isinabit in utter humiliation and disgrace si King Saul na walang ulo. You see, decapitation and desecration of the bodies of the fallen soldiers who died in the battle was the most terrifying disgrace done by the winning warriors against the fallen conquered enemies. Ito talagang para maghasik ng lagim doon sa mga kamag-anak at doon sa mga kaibigan at doon sa mga kababayan ng mga namatay na mandirigma para ipakitang ganito ang mangyayari sa inyo pag kinalaban nyo kami. The purpose of decapitation is to cast the deepest and darkest fear among the families and the people of the fallen soldiers. Grabe to, di ba? Pero ang kamatayan po ni Saul is not only the result of his disobedience to God, which ang naging kalalabasan po ay disgrace and desecration. Pero ang dapat nating mas maging concern dito is the defamation of the name of the one true God. Kasi hindi lang naman ang hiniya nila rito, hindi lang naman ang winalang hiya nila rito, ay ang labi ni King Saul, kundi pati pangalan ng ating tunay at buhay na Diyos. Nilapastangan nila. Ito po mga Philistine talagang lapastangan po ito sa pangalan ng tunay at buhay na Diyos. Naalala nyo nung nagalit si David kay Goliath,
At nagalit si David kasi walang kumakalaban kay Goliath. Anong ginagawa ni Goliath? Araw-araw, umaga, nilalapastangan niya ang pangalan ng tunay at buhay na Diyos. Nasaan ang Diyos ng Israel? Sabi niya, totoo bang may Diyos kayo? Bakit walang gustong lumaban sa akin? Ano bang klaseng Diyos meron kayo? Mga duwag kayo. At narinig ni David ang paglapastangan na ito ni Goliath. At siya'y nagalit. At sabi niya, is there not a cause? Mga minamahal, kung meron dapat alab sa puso natin, kung meron dapat maningas sa puso natin, ay yung ating pagmamahal at pagpaparangal at paggalang sa ating tunay at buhay na Diyos. Isa po sa mga 10 Commandments is, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers unto the 3rd and 4th generation. Sa batas po na yun ng Diyos, gusto niya na tayo magpahalaga, magparangal, magbigay luwalhati sa kanyang banal na pangalan. Tayo po ay mga makasalanan at marami tayong magagawang mali sa ating buhay, pero sana wag ito ang maging mali sa buhay natin, na ang pangalan ng Diyos hindi natin pinapahalagan, pinaparangalan. The name of God was blasphemed among the Philistines because of the disobedience of King Saul. At dahil alam nila itong si King Saul ay hindi marangal na tao, at dahil alam nila itong si King Saul ay hindi totoo sa kanyang pagiging isang mananampalataya ng Diyos, ganun na lang ang kanilang ginawang paglapastangan sa kanya. Saul's tragic death gave opportunity for the enemies of the Lord to blaspheme His name. Saul's death was used to glorify pagan gods and to mock our living God. Yun ang masakit dito eh. This is the worst dishonor of them all. Saul's death becomes an occasion for the name of God be blasphemed by the enemy. The Philistines used the occasion to exalt their idols and false gods over the God of Israel. Ang gusto nila ipakita dito, mas makapangyarihan ang Diyos namin. Mas makapangyarihan si Astoreth. Yung Diyos ng Israel, walang kabuluhan, walang dangal, walang kapangyarihan, wala siyang magagawa. Tinalo namin ang kanyang bayan at ang kanyang hari. At ito ang nagiging resulta kapag ka ang mga dapat sana ay tumatayo at naninindigan para sa pangalan ng ating tunay at buhay na Diyos, hindi tumatayo at naninindigan dahil sa mas inuuna pa ang sarili nila at ang kanilang kapakinabangan. Kaya nangyari ito kay King Saul. Kaya dito po makikita natin yung ulo ni Saul pinadala sa temple ni Dagon, at yung kanyang armor dinala doon sa temple ni Astoreth. Ito'y pagpapakita para sabihin na wala, asan ang Diyos nyo? Pinutol nga namin yung ulo ng hari nyo at tinubad namin yung armor niya at nandun sa mga bahay-sambahan namin, nasa paanan ng aming Diyos-Diyosan. Ito'y hindi lamang pagdusta sa pangalan ng tunay at buhay na Diyos, kundi ito po'y isang paglapastangan. What is the message and the meaning behind all these actions? The Philistines are saying, our gods are better. Our gods are greater. Our gods defeated the God and army of Israel. The Philistines glorify their pagan gods, and they dishonor and defame the living and true God in the process. Now you and I know the Philistines' gods and idols are nothing. You and I know there's only one true God. And those pagan gods ng Philistine didn't really defeat God. Saul lost in the battle because God was not with him. Saul lost in the battle miserably because God is giving him the consequences of his sins, and he was being judged for his rebellion. It was not the gods of the Philistine who defeated the God of Israel.
because the God of Israel was the one in charge and in control even in the heat of the battle. God is still sovereign at kaya po napahamak ng ganun si King Saul ay dahil wala po siyang pagsunod at pagpapasakop sa tunay at buhay ng Diyos. To the whole world, it looked like the Philistines' idol were stronger than the God of Israel. And that is a shame in the truest sense of the word. We see this even today in our world. Sinasabi natin tunay at buhay ang ating Diyos. Sinasabi natin ang kanilang sinasamba ay Diyos-Diyosan lamang at ang kanilang sinasamba ay kalokohan lamang. At sinasabi natin, tayo nasa atin ang tunay at buhay ng Diyos. And yet, hindi nakikita sa buhay natin. At para bang sa buhay natin, sila pa yung nagwawagi at tayo yung mga talunan. When a believer publicly falls and fail miserably in his Christian life, the world laughs at God and mocks the Christian faith. Kaya po itong mga unbeliever, ganun na lang kung dustain nila, ganun na lang kung lapastanganin nila ang pangalan ng ating Diyos, ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi may mga nakikita silang mga professing Christians, hindi ko alam kung tunay na Kristiyano, pero kahit patunay na Kristiyano, pero hindi namumuhay ng matagumpay sa Panginoon. Kaya nga po sabi sa Romans chapter 2 verse 24, tayo po'y pinapaalalahanan na tayo po'y mabuhay ng marangal at matatag sa Panginoon. Bakit? For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you. Di ba nakakahiya yan, mga minamahal? Na sana tayo, we glorify God, sana tayo, we honor God, pero ang nangyayari, ang pangalan ng Diyos ay napapahiya at ang pangalan ng Diyos ay nababahira ng dungis dahil sa mga buhay natin na hindi natin na ipapamuhay sa Panginoon. I think it's high time that we realize na tayo po ay dapat mamuhay para sa Diyos ng matagumpay. Kung sinasabi mo, Pastor, parang huli na ako siyan, parang hindi na ako pwede dyan. Pwede pa. It's never too late to anyone. If you're listening to me right now, and you know for sure that your life has not been honorable, lived for God, at ikaw ay marami kang sabihin mo, Pastor, kasi nakakahiya, itama mo na sa Diyos ngayon yan. It's never too late to get right with God. It's never too late that we will desire to bring honor to God. Huwag nating hayaan na ang buhay natin maging kagaya ni King Saul na hanggang sa dulo ng buhay natin, we will be a disgrace and dishonor to the name of the God of Israel. This is the greatest dishonor we can bring to God because of our own wrongdoings and wrong decisions in life. May we always fear God. Fear God. Matakot tayo sa Diyos. At iwasan natin na ang buhay natin will dishonor the name of our God. Kaya nga po sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify God, your Father in heaven. Ganun dapat ang buhay. And it's never too late, mga minamahal. Laging meron tayong pagkakataon habang tayo'y nabubuhay, lagi tayong may tsansa to get right with God and to live right for God. More than any personal dishonor we ourselves may experience, we should make sure God's name will not be blasphemed because of our bad testimonies. Napakahalaga po ng testimony natin, mga minamahal. Kung kahit walang nakakakilala sa atin, walang nakatingin sa atin, alam natin, we are living right for God. So 1 Timothy chapter 6 verse 1 po, ang sabi, let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed.
Marami po kasi mga tao, sana nakakilala sila sa Diyos, sana na-recognize nila si Jesus Christ as Lord, pero hindi nangyayari yun. Kasi, kamukha ni Mao Zedong, sabi ni Mao Zedong, I would have been a Christian if not for Christians. Yung mga ganyang kwento ng buhay ng mga naging kalaban ng Diyos dahil sa nakita nila sa Kristiyano, sana hindi mangyari sa buhay natin. Sa Titus chapter 2 verse 5, ang sabi po, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands. Talking about the Christian woman here. Bakit daw po ang Christian women ay dapat discreet, dapat chaste, dapat keepers at home, dapat good, dapat obedient to their own husbands? Bakit daw po? Ang sabi po ni Apostle Paul, that the word of God be not blasphemed. Anong mensahe natin sa umagang ito? Mensahe po natin sa umagang ito, si King Saul, dahil ang buhay niya, hindi niya pinamuhay sa Diyos. Hanggang sa kamatayan niya, ang Diyos ay na-dishonor at na-disgrace. Ginamit po ang kanyang katawan, ginamit po ang kanyang putol na ulo, ginamit po kahit yung kanyang kasuotan na armor to disgrace and dishonor God. Na para bang, ito ang pinagmamalaki niyong hari, walang nagawa dahil sa ang Diyos niya ay walang kakayanan, walang kapangyarihan. So mga minamahal, nakita natin the tragic death of King Saul, nakita natin the terrifying disgrace of King Saul. Last, tingnan po natin, the timely deliverance of King Saul's remains. The timely deliverance of King Saul's remains. Ayon po sa narrative ng 1 Samuel chapter 31, when the inhabitants of Jabes Gilead heard what the Philistine had done to Saul, all the valiant men of Jabes Gilead arose and traveled all night. Naalala niyo po itong Jabes Gilead? Ito pong mga taga Jabes Gilead, ito po yung mga unang ni-rescue ni King Saul at tinulungan ni King Saul. Nung si King Saul ay nabubuhay pa para sa Diyos. Nung si King Saul ay sumusunod pa sa Diyos. Isa po ito sa lugar na nagkaroon siya ng tagumpay laban sa kanyang mga kalaban. At ito po mga taga Jabes Gilead ay natulungan ni King Saul na ma-liberate mula sa mga kaaway. Naalala nyo si Pastor Ramil Sumailo nag-share nito eh. Yung ang sabi sa kanila ay, tatanggalin namin yung inyong mata, maglilingkod kayo sa amin. Kasi sumusuko na sila at sila ay hindi na makalaban. Pero anong ginawa ni King Saul? Ipinaglaban sila at napalaya sila ni King Saul. Kaya makikita po natin dito, may pinaguhugutan po itong mga kalalakihan ng Jabes Gilead. Tinanaw nilang malaking utang na loob yun kay King Saul. Kinilala nila, kahit na si King Saul ay naging ganon, kahit na si King Saul ay naging masamang hari later on, kahit na si King Saul ay naging nakakahiyang hari later on, sa mata nitong mga taga-Jabes Gilead, si King Saul ay naging dahilan para ang buhay nila mapaayos. Kaya nung hinihiyanan nila at winawalang hiyanan nila yung alaala, yung remains ni King Saul. Ang sabi po sa atin sa Bible, the valiant men of Jabes Gilead, all night they traveled. They risked their lives. At anong ginawa nila? They took the body of Saul and the bodies of his sons from the walls of Bethshan. Di ba sinampay yung mga katawan nila? Ipinablically displayed to put to shame. Yung ibang mga tribes of Israel, nahihindik lang sila at naano lang sila na hindi kasi namuhay para sa Diyos. Yan ang napala. Hindi kasi sumunod sa Diyos. And they have fear and they were scared. Hindi man lang nila, wala silang ginawa para kuhanin yung mga katawan. Pero itong Jabes Gilead, meron silang mga magigiting na lalaki
na nagkaisa sila, nagkasundo sila. Sabi nila, hindi ba ito yung hari na nagtanggol sa atin, nagpalaya sa atin, kaya buhay tayo ngayon, kaya maayos ang pamilya natin ngayon dahil kay King Saul. Siguro naging masama siya sa huli, pero utang pa rin natin ang buhay natin sa kanya. So anong ginawa nila? Sinuong nila ang buhay nila, iniwanan nila yung bayan nila, at nag-travel sila all night, at bahala na kung mapapalaban sila o mapapatay sila, pero ang naging hangarin nila, maalis nila sa kahihiyan. Yung huling alaala ni King Saul. At nung nakuha nila, hindi naman sila napalaban eh. Pero they risked their lives kasi pwedeng mapatay sila. Nung nakuha nila yung katawan ni King Saul at ng kanyang mga anak, dinala nila sa Jabez at doon binigyan nila ng honorable burial. They took their bones and buried them under the tree of Jabez, and they fasted 7 days. Nagluksa sila. Binigyan nila ng marangal na pagtrato bilang hari si King Saul na hindi binigay sa kanya ng bayan ng Israel. Bakit po ako naluluha? Kasi mga minamahal, natutuwa ako na may ganitong mga klase ng tao. Yung may gratitude. Kasi ang problema natin sa panahon natin ngayon, kawalan ng utang na loob. Yung mga pastor nyo na naglingkod sa inyo, yung mga tao na ginamit ng Diyos, one way or another, kaya narating mo ngayon yung buhay mo, kaya maayos ngayon ang pamilya mo, kaya ginagamit ka ng Diyos ngayon, kaya pinagpapala ka ng Diyos ngayon, may mga taong ginamit siya sa buhay mo. Maring hindi na sila naging maayos, maring later part of their lives, napariwara din sila. Pero hindi dahilan yun para dustain mo sila at para walang hiyain sila at para ikaw iisipin mo walang kwenta sila. Hindi, may kwenta sila, ginamit sila ng Diyos sa buhay mo eh. Itong mga tao ng Jabez Gilead, hindi nila inisip kung anong naging kasamaan o naging huling kalagayan ni King Saul. Ang inisip lang nila, ito yung taong nagtanggol at nag-liberate sa atin. Na dapat ay namatay na tayo, pero dahil sa kanya, napaayos tayo. At dahil doon, because of their gratitude, ginawa nila ang lahat para ma-deliver nila from dishonor and disgrace si King Saul at ang kanyang mga anak, and gave them a proper and honorable burial that a king and a warrior deserves. Kaya mga minamahal, ang mensahe ko dito is kailangan po ng Diyos ng mga ganitong klaseng tao. Yung hindi porket yung taong nakatulong sa iyo o yung taong ginamit ng Diyos sa iyo ay na lilihis na ngayon, napapariwara na ngayon, nakakahiya na ngayon, eh isa ka pa doon sa mga tatapak sa kanila, at isa ka pa doon sa mga magwawalang hiya sa kanila, at isa ka pa doon sa magbabaliwala sa kanila. Huwag tayo maging ganoon. Kasi kung magulang mo yun eh. Oo. Di ba? O kung pastor mo yun, naging pastor mo yun. O kung kaibigan mo yun, naging kaibigan. Ang point ko lang this is kung itong mga taong ito, ginamit ng Diyos sa buhay nyo. Kung sila may napariwara o napasama, kagaya ni King Saul, eh huwag ka naman madamay pa na ikaw din mapariwara at mapasama ka. Kung alam mo yung kabutihang ginawa sa'yo, yun ang alalahanin mo at yun ang pahalagahan mo, sapagkat doon tayo ibe-bless ng Diyos, doon tayo gagamitin ng Diyos. Hindi ho
Hindi ho pinaparangalan ng Diyos yung mga taong walang utang na loob. Sabi nung iba, tinuturo ba sa Bible yung utang na loob? Meron ba sa Bible yung utang na loob? Di ba dapat ang utang na loob lang ay sa Diyos? Kasi ang Diyos lang naman talaga ang source ng lahat eh. Kaya kung ano man yung meron tayo sa buhay natin, ang Diyos lang ang pasalamatan natin. Mali. Yung mga taong ginamit ng Diyos sa buhay mo, ano man ang naging kinahinatnan nila, matuto kang magpasalamat sa Diyos sa kanila. Matuto kang, kung may di ba kita nyo nga si David? Eh kung tutusin si David, wala naman siyang utang na loob kay King Saul eh. Pero kinikilala pa rin ni David si King Saul dahil kung hindi siya binigyan ng opportunity ni King Saul, di naman siya makikilala bilang si David eh. Kung sinabi niya, lalabanan ko si Goliath, pero hindi naman siya pinahintulutan ni King Saul, sa palagay niyo ba, matatalo niya si Goliath? Kung pinalaya siya ni King Saul, umalis ka dito, paslit na bata ka, gugulo ka dito. O hindi niya rin makakalaban si Goliath, di ba? Kaya, kahit si David, di ba? Kahit na naging masama si King Saul sa kanya, trinato niya yung pamilya ni King Saul na maganda. Si Mephibosheth, di ba? Tinulungan niya. Ang sinasabi ko lang dito, mga minamahal, huwag tayong maging mga walang hiya. Na yung mga taong ginamit ng Diyos para tayo ay i-bless o tayo ay marating natin yung narating natin. Eh sa bandang huli, tayo pa yung dudusta at magwawalang hiya at gagawa ng masama sa alaala nila. O kung buhay pa, sa pagkatao nila. Wag. Ito mga Jabez Gilead, these men were valiant, sabi ng Bible. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng valiant? Heroic. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng valiant? Ibig sabihin, honorable. At kahit si David, nung siya po ay naging hari na, ni-recognize niya itong mga Jabez Gilead na ito. At pinasalamatan niya dahil in time of disgrace, loss, and tragedy, these valiant men they gave their lives to be used by God. They were not afraid of the enemy. They risked their lives so that the name of God may not be blasphemed anymore. Eh, gaano ba ka notably yung ginawa nila? Kasi kung hindi nila inalis yung mga katawan na yun, hanggang nakasabit yung mga katawan ni King Saul at ng kanyang mga anak, nakakahiya po ang bayan ng Israel. Nakakahiya. Ito'y paglapastangan muli sa pangalan ng Diyos na wala man lang bang lalaki sa Israel na matapang para alisin doon yung mga labi ng kanilang hari at mga mandirigma. At ito pong Jabez Gilead, itong mga valiant man na ito, pinatunayan nila na even in time of crisis and distress, meron pa rin mga lalaki ang Diyos na tatayo para sa kanya. Naalala niyo ba si Elijah? Nung si Elijah ay napalaban kay Jezebel, at siya binantaan ni Jezebel, papatayin kita, at si Elijah natakot tumakbo para sa kanyang buhay. At nung siya ay na-encourage ng Diyos, anong sabi niya? Ako na lang natitira na tumatayo para sa Diyos. Yun ang complaint niya. Pero anong sabi ng Diyos sa kanya? I have still 7,000 men who will not bow down to Baal. Alam niyo ang mensahe dito is this: no one has the monopoly of God's ministry. Huwag tayong magmagaling. Ako nangangaral dito sa Hope Goes On araw-araw. Pero hindi ito para magmagaling ako, sabihin ko, ako lang ang nangangaral eh. Ako lang gumagawa ng kalooban ng Diyos eh. Ako lang ang nagiging pagpapala. Ako lang naman na may ginagawa this pandemic na ito. Hindi ho. Kalokohan yun. Sasabihin kong ganun. Hindi lang ako, napakarami namin ginagamit ng Diyos. At purihin ng Panginoon kung ito'y ginagamit ng Diyos. Pero hindi ito para magmalaki ako na ako lang. Wala hong may monopoly sa God's ministry. Kung iniisip natin, tayo lang ang may karapatang mangaral at maging kagamit-gamit sa Diyos, eh nalilihis po tayo sa katotohanan. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoon kay Elijah, I still have 7,000 men. Wala ho sa atin ang karangalan at karapatan at ang kakayanan para sabihin natin, ako lang ang ginagamit ng Diyos. Kung yan ang aking palagay at kung yan ang iyong palagay, lihis tayo sa ating landas.
Mali ang ating iniisip. Sapagkat mga minamahal, nobody is indispensable in God's ministry. Ang Diyos po kayang-kaya tayong palitan. Ang Diyos po kayang-kaya magtindig ng panibagong lalaki na tatayo para sa Kanya. Dito nga po nakita natin, even in the darkest and lowest moment ng bayan ng Israel, may mga lalaki pa siya who were willing to risk their lives, to stand for God, to fight for the truth. At yun po ay mga lalaki ng Jabez Gilead na tinawag ng Diyos na valiant men. Why were they valiant? May pinatay ba sila? Nakipaglaban ba sila? Hindi. Tinaya lang nila ang buhay nila para wag nang maging kahihiyan si King Saul at yung kanyang mga anak na nakasabit yung mga katawan doon sa bakuran ng Bethshan. Inalis nila at binigyan nila ng proper burial. Tandaan nyo, ang mga magulang natin, ang mga pastor natin, ang mga kaibigan natin, yung mga taong ginamit ng Diyos na katulong sa atin. Kung ano tayo ngayon, kung sino tayo ngayon. Ano man ang mangyari sa buhay nila, they still deserve respect and proper na pagtrato natin sa kanila. Sabi po ng Bible, not returning evil for evil, but blessing. Tayo po ay maging kagamit-gamit sa Diyos, hindi lamang para sa karangalan at kaluwalhatian ng Diyos, kundi doon sa mga tao na ginamit ng Diyos sa buhay natin. Maging blessing po tayo. Maging encouragement po tayo. At kung kinakailangan sa bandang huli, tayo pa rin ang magpakita na meron po tayong pagkilala. These were men whom God has used in the past. Sabi nga po ng Bible, honor to whom honors due. Siyempre mga minamahal, hindi naman ito para itaas natin ang sino mang tao. Kung hindi, i-recognize lang natin. Parangalan lang natin. Properly. Hindi naman kailangan puro pangalan niya ang babanggitin mo at puro pangalan niya ang sasabihin mo. Importante lang na huwag mong makalimutan na hindi ka nakarating sa kinaroroonan mo ngayon. Hindi ka nakatungtong sa tinatapakan mo ngayon nang dahil sa iyo lamang. May mga taong ginamit ang Diyos sa buhay mo. Kaya sana, maging ganun ka din. Maging grateful ka din. Maging respectable ka din. Huwag mong isipin na para bang Diyos ka, wala kang ibang taong kinailangan. Sabi nga po, no man liveth unto himself, nor dieth unto himself. God bless, salamat po sa inyo at sana po tayo ay natuto sa mapait na naging katapusan sa buhay ni Saul. Huwag natin gawing mapait ang katapusan natin. Sabi nga po ng Bible, tayo po hanggang sa dulo, hayaan natin ang buhay natin magamit ng Panginoon. Like the Apostle Paul, until the end of his life, he was able to say, I have finished my course. God bless po. Happy Lord's Day po at tayo po sama-sama. Standing on the promises of God.